Father, bakit gano'n? Nagpapakabait naman ako, nagsisimba, nagseserve. Bakit may mga pagsubok pa rin sa buhay? At yung iba, sasabihin nila, Father, kung kailan naman ako naging malapit sa Diyos, doon naman dumami yung problema ko. Ganun talaga. Kasi, ano ang sabi ng Panginoon? Kung nais nino man na sumunod sa akin, kailangan niyang pasanin ng krus. Kaya kapag ikaw ay sumunod kay Jesus, naturalmente, may krus kang papasanin. No servant is greater than his master. Kung ang Panginoon ay nahirapan, nung siya'y nabubuhay sa mundong ito, ano gusto mo ikaw? Buhay prinsipe at buhay prinsesa? Wala kang paghihirap na iindahin? Ang Panginoon at sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan ng ganito, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ang karaniwang panahon ay pagninilay natin tungkol sa pagsunod sa Panginoon. At ngayong araw na ito, isang magandang pagkakataon na ma-appreciate natin yung honesty ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay hindi kagaya ng ibang recruiter na ipapakita sa iyo lahat ng perks and privileges at sasabihin sa iyong madali lang ang gagawin o magiging madali lang ang buhay kung ikaw susunod sa Kanya. Di ba? Kahit naman sa ibang pananampalataya, ang palaging ipinapakita kung ano yung magandang daranasin ng sino mang magiging tagasunod. Pero ang Panginoon, malinaw na sinasabi niya, kung susunod tayo sa Kanya, hindi naman tayo makaliligtas sa mga pagdurusa. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi niya ipinapangako na kapag sumunod tayo sa Kanya, mawawala na tayo ng problema. Minsan yan ang hindi malinaw sa mga naglilingkod sa Panginoon. Sasabihin ng iba, Father, bakit gano'n? Nagpapakabait naman ako, nagsisimba, nagseserve. Bakit may mga pagsubok pa rin sa buhay? At yung iba, sasabihin nila, Father, kung kailan naman ako naging malapit sa Diyos, doon naman dumami yung problema ko. Ganun talaga. Kasi, ano ang sabi ng Panginoon? Kung nais nino man na sumunod sa akin, kailangan niyang pasanin ng krus. Kaya kapag ikaw ay sumunod kay Jesus, naturalmente, may krus kang papasanin. No servant is greater than his master.
Kung ang Panginoon ay nahirapan, nung siya'y nabubuhay sa mundong ito, ano gusto mo ikaw? Buhay prinsipe at buhay prinsesa? Wala kang paghihirap na iindahin? Meron. Pero, anong pangako ng Panginoon? Na yung mga paghihirap natin sa buhay ay magkaroon ng bagong kahulugan. Dahil una, sinasamahan niya tayo sa pagpapasan nito. Di ba? Halimbawa, yung hirap ng buhay, hindi naman talaga gusto ng tao yan eh. Pero pag yung hirap ng buhay ay pinagdaraanan mo kasama ng iyong kaibigan o ng mahal mo sa buhay, mas nagiging magaan eh. Amen? Kapag alam mong may katuwang ka sa buhay na nagpapasan nung pinagdaraanan mo, kahit papaano gumagaan. Sabi nga nila, di ba? Shared sorrow is half sorrow. Pangalawa, ano itong sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo na mapalad yung mga dumaranas ng kapigatian, mapalad yung mga inaapi dahil sa kanyang pangalan, mapalad yung mga nakararanas ng mga hindi magagandang bagay. Hindi niya sinasabi na mapalad sila dahil hihirapan na ng tao. Hindi. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, mapalad yung mga taong may pinagdaraanan ng ganito kasi nagkakaroon sila ng pagkakataon na maranasan kung ano yung naranasan ni Jesus. Nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng puwang ang Diyos sa buhay nila. Yun yung madalas hindi natin nakikita kapag meron tayong pinagdadaanan eh. Na kapag may pinagdadaanan ka, pansinin mo, mas nagiging malapit ang kalooban mo sa Panginoon. Tama o mali? Kailan yung mga pagkakataon na malayo ang loob mo sa Diyos? E di yung mga panahong okay ka. Di ba? Sa mga panahong wala ka naman pinagdadaanan, may pakialam ka ba sa Diyos? Minsan wala. Pero sa mga panahong gipit ka, sa mga panahong nangangailangan ka, ba't sinasabi ni Jesus na mapalad ka? Sapagkat ito yung pagkakataon na siya'y iyong nakikilala ng mas malapitan. Amen? At pangatlo, yung mga taong may pinagdadaanan, pero hindi ito nagiging hadlang para maging masaya sila. Ito yung mga taong totoong malaya. Ibig sabihin, hindi sila kontrolado ng sitwasyon sa buhay nila. Ano man ang mangyari, masaya. Bakit? Kasi para sa kanila, ang buhay ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi nakadepende sa kanilang disposisyon. Uulitin ko. Ang buhay ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang buhay ay nakadepende sa disposisyon. Kapag ikaw ay isang tao na malalim ang pananampalataya mo sa Diyos, kapag ikaw ay isang tao na ang disposisyon mo sa lahat ng bagay na nangyayari, may matututunan ka, kahit ano mangyari sa buhay mo, hindi mawawala ang pagiging masaya. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Alam mo, may karunungan ng Diyos. Alam mo, sa pamamagitan nito, mas nakasusunod ka sa Panginoon. Kaya, maganda man o pangit ang nangyayari sa buhay mo, tatanggapin mo at kaya mong dalhin. Bakit? Kasi alam mo na anuman ang sitwasyon, kapag maganda ang disposisyon mo, alam mo na itong mga bagay na nangyayari, maganda man o pangit, ay siguradong may magandang maibubunga sa iyo. Anong sabi ni San Pablo? Everything works for the good of those who love God. Kung mahal mo ang Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay mo, nakikita mo na ito'y makabubuti sa iyo. Amen? Kaya sana, sa pagsisimula ng isang bagong linggong ito, anumang pagsubok ang pagdaanan ninyo, ang palagi ninyong titingnan ay ang lagi niyong titingnan ay hindi lang yung mahirap, masakit, pagdurusa, kundi ang tingnan nyo rin yung karunungan na idinudulot nito. Yung katotohanan na kasama natin si Jesus sa pagpapasan nito at mas napapalapit ang ugnayan natin sa Kanya. At sana maalala mo,
Ang buhay ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa iyong disposisyon. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message na ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.